Sa panahong hinaharap ng agrikultura ang matinding hamon, dalawang kamnortenyo ang tumindig upang patunayan na ang kinabukasan at pag-asa ay nasa kamay ng bagong henerasyon. Ito ang kwento ng lakas ng loob, pangarap at paninindigan, isang hamon na tinanggap at isang advokasiyang patuloy na isinusulong. Si Mike Abanto, na nasa likod ng Bagasbas Aqua Farm, ay dating seaman na piniling tahakin ang landas ng agrikultura. Mula sa simpleng interes sa pag-aalaga ng aquatic species, partikular na ang Australian Red Claw Crayfish, unti-unti niyang hinubog ang isang advokasiyang nagsimula bilang libangan at ngayoy isa ng lumalagong negosyo. Ako po ay isang dating seaman o manlalayag sa karagatan na napili ngayon na magsaka o mag-alaga naman ng mga iba't ibang uri ng isda. Ngayon para naman sa aking enterprise at negosyo, isang malaking tulong talaga ang nagbigay sa akin upang makilala sa industriyang ito ay ang programa ng Department of Agriculture na tinatawag na Young Farmers Challenge. At dahil dito, isa tayo sa mga na-awardan from provincial level hanggang sa regional level at ngayon tayo magkukumpit para sa national level na representante ng Bicol Region. Kaya naman taos puso ko at buong loob kong ibibigay ang lahat ng aking mga kaya para mas maipakilala ang agrikultura na pinagmamalaki dito sa Bicol Region. Sa tulong ng Young Farmers Challenge o YFC ng Department of Agriculture, natuklasan niya ang mas malawak na mundo ng agrikultura, isang industriyang may potensyal, oportunidad at kinabukasan para sa kabataan. Dahil dito sa programa ng Department of Agriculture, isa tayo sa mga nabibenepisyohan ng mga programa nila na talagang magsusuporta upang patatag natin ang tinatahak nating negosyo. Dahil sa Young Farmers Challenge, mas nakilala ako at nakakilala ako ng iba't ibang tao na magkokonekta sa akin sa mas maraming posibilidad. At dahil din sa YFC, nakilala na tayo ng iba't ibang personalidad, mga politiko na handang tumulong sa ating enterprise na sumusuporta naman talaga sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng YFC, nabuksan kay Mike ang maraming oportunidad tulad ng mga kaalaman sa pagnenegosyo, tamang pamamahala at higit sa lahat, mga koneksyong nagpapatatag ng kanyang pangarap. Samantala, si Robert James Manansala naman ang nagtatag ng RJM Ornamental Fish Culture, isang negosyong nagtatampok ng iba't ibang uri ng ornamental fishes. Nagsimula ang kanyang kaalaman sa YFC sa paggabay ng kanyang coach at mula rito ay sunod-sunod ang kanyang tagumpay. Nagsimula po akong magkaroon ng kaalaman sa YFC dahil sa aking coach na si Ma'am Dulce Doriman. Sinali niya po ako sa YFC at dito nanalo po tayo ng provincial, regional at upscale na kung saan ginamit natin yung kapital ng napanalunan natin sa DA. At ito na po yung mga nangyari sa aking business na kung saan pinalago po natin yung binigay sa atin ng DA. Ang mga grant at kapital na natanggap mula sa Department of Agriculture ay ginamit niya upang palaguin ang kanyang farm, palawakin ang merkado at gawing mas organisado at episyente ang operasyon ng negosyo. Before YFC, dati nasa farm lang po ako. Limited lang ang market ko ng mga ornamental fishes. Akala ko dati, yun na yung aking magbibreed, magbebenta. Ngayon, marami po akong natutunan sa YFC dahil andito yung mga seminars, training, lahat. Dahil sa Young Farmers Challenge, natutunan ni Robert ang wastong marketing, financial management, record keeping at inventory control. Mga kasanayang naging susi sa paglago ng kanyang negosyo hanggang sa antas na hindi lamang regional kundi pambansa na ang saklaw. Sa patuloy na suporta ng DA at OPAG, pinatutunayan ni Robert na ang tagumpay ay mas makabuluhan kapag ibinabahagi. Sumali kayo sa Young Farmers Challenge kasi kung dating ako ay naghihirap, ngayon talagang successful na po tayo sa pag-aano ng business. Talagang firm na tayo, may mga tao na tayo at may mga permits na rin tayo at legal po ang ating business. Kaya naman nagpapasalamat ako sa YFC at dahil dito, masasabi kong isang magandang programa ito, isang magandang plataforma ng gobyerno upang mahikayat lalo ang mga kabataang tulad ko at ang mga susunod pa sa aking yapak na masasabi ko talagang pinahahalagahan nila ang bawat ideya ng mga magsasakang mag-aaral na bigyan nila ito ng oportunidad na mas palawagin at paunlarin ang kanilang mga ideya na magiging isang katuparan at magiging isang negosyo na magiging madadali nila habang buhay. Take the opportunity, take the challenge,
Sama-sama tayo, taguyod natin ang bansang Pilipinas. Mabuhay! Ang kanilang kwento ay isang mensahe ng pag-asa para sa lahat. Ito ay isang paalala na kapag nabigyan ng pagkakataon, kaalaman at tiwala ang isang individual, sila ang magiging matibay na pundasyon ng kinabukasan ng ating bansa.